So bali gagawin natin ngayon ngayon ito, chine-check ko kung paano yung maging sistema ng pagtanggal. Yan, labas na yung grease niyan. Bagong lagay lang yan. Tinry ko na i-save, baka siguro mawala yung lagotok. Kaya lang talagang andyan eh. So yan yung harap. Medyo malikot lang, pasensya na. Nasa ilalim ako. Ito yung kabilang dulo sa may differential. 4 na tornilyo yan. 14 yata yung taba niyan. So nilagyan din ng grease yan, kaso talagang wala. Wala ang ano niyan, yung alog niyan. Nandun sa may bandang gitna, malapit sa center bearing. So yan. Tapos yung center bearing medyo matrabaho ng konti. Kaya lang pero kaya ng isang tao naman. Ayan. Okay. Tapos may makikita nyo dyan. Yan. Hindi yan. Doon sa may bandang yan. So may mga nagsasabi ng baliktad o ano, pero pares lang yan. Okay, mga brothers, magandang hapon sa inyo. Sa mga nagtatanong dyan, kung ever wondering kung bakit kapag low speed or high speed nagbabibrate, pero kapag naka-neutral ka, halos parang walang problema. Ito yun. Etong wheel, etong center bearing ng propeller. Etong buo na to, ito yung bago. Akala mo bakal yan, hindi yung bakal. Plastic yan. So that's made, I'm sorry, hindi pala plastic, no? Rubber. Dapat yan palaging nasa gitna. Kapag lumambot na tong rubber nya, naging wobbly na siya. Ito yung pinaka bushing nya. At the same time nandito rin yung bearing. Pag lumambot na to, magwa-wobble na yung yung propeller mo. Mararamdaman mo yun. Ngayon, kapag pinabayaan mo siya, magsasacrifice dyan. Ito. Either etong sa may front na cross joint, or kaya yung nandun sa dulo. Ngayon, kapag malakas na yung wobble, tapos gumagalaw siya, actually minsan hindi mo mararamdaman, pero gumagalaw na siya, nasa-sacrifice naman yung yan, differential mo. So minsan nag-set ka na, umiingay naman yung rear differential kasi kailangan mo nang ipa-adjust yung differential mo dahil nagkaroon ng play dun sa gears. So kailangan mo ipa 0-0 yun. So gastos yun, 3,000 to 3,500 ang labor nyo, ipapa 0-0 na siya. So eto, nabaklas ko na, hindi ko na na-video kung paano ibaba to, pero ang diskarte lang is iangat nyo yung iangat nyo yung likuran ng konti, bagyan-bagya lang. Pag naangat nyo na yung mga tornilyo, kunin nyo na ng socket. Ganun. Kung mahirapan kayo, gamit kayo ng tubo. Tapos yung dulo nito, eto, ayan, yung dulo niyan, meron niyang guide sa loob. Kaya kung nag-iisa ka lang gagawa nito, medyo mahirap mag-shoot nun. Kaya kabado ko, pero kaya naman, tulungan naman tayo ni Lord dyan. So dito na lang muna, gagawin ko muna to.
So balik tayo sa center bearing. One way para ma-diagnose mo kung ano yung nagkakos ng vibration every time naka-gear ka is eto sa center propeller center bearing. So dapat itong shield na to at itong mismong rubber bushing or rubber damper, hindi yan dapat magwobble. Nagwawobble yan kasi bakit? Ito, bumababa yan pag malambot na yung bushing. So, pag inikot mo yan, dapat yan hindi nagwawobble dito or hindi umaangat, hindi bumababa. Okay, yan yung mga isa sa mga cause. Another cause ng mga vibration, yung kabilang dulo na to, which is going to the transmission, meron yang transmission support. So pag wobbly yon, magwa-wobble din yan. Okay. So ito yung yan, ito yung magsha-shock absorb ng or magko-compensate dun sa play ng transmission support mo. So later on, dahil mas malambot to and hindi ang construction na to is not intended for vertical force but horizontal force, bibigay rin to anytime. Okay. So pag may naramdaman, check agad. Sige, gawin ko na ulit. Bilib ako doon sa mga nagvi-video na habang gumagawa sila. So okay guys, okay mga double cards, okay, pumesto lang ako. So balik ulit tayo dito sa bali. Ang ginagawa natin is Everest. Applicable to sa 2000, yung sa third gen, sa second gen or third gen ng Everest. Doon sa mga DIY, tapos well, yung disclaimer dito is unang-una, hindi siya madaling gawin dahil mabigat. Pangalawa, kapag wala kang tools, wala kang hindi kompleto yung support tools mo, mahihirapan ka. Merong mga natsyempohan na mga center bearing na ganito na punit na siya, madali na yun. Ang mahirap pag buo siya pero sira lang yung bearing. So ang technique lang doon is hiwain mo dito ng grinder. Dapat may grinder, kaya hiwain mo dyan, tanggalin mo, tapos palabasin mo to. Itong may spike na to, palabasin mo yan. Ngayon, merong mga instances na madali siyang gawin. Ibig ko sabihin, madali siyang tanggalin yung pinaka-bearing na to. Ito. Ngayon, kung halimbawang nahirapan kang i-pry dahil nga, let's say sabihin na natin wala kang bearing puller, tapos let's say sabihin natin nasiraan ka sa isang lugar na wala ring press. Ang gagawin mo dyan sa grinder, kahit saan pwede ka naman manghiram, hihiwain mo to. Yan, palalabasin mo ngayon yung pinaka outer shell ng bearing na nag-hold doon sa mga bulitas. Yung bulitas na ganito. Yan.
palalabasin mo yan. Kapag nakuha mo yan, may matitira na lang yung pinaka sleeve, yun nakakapit dito sa shaft. Pwede mo nang i-pry yun, palu-paluin mo lang ng dahan-dahan yung may groove, may groove dun, or yung seat nung bearing, pwede mo lang paluin yan. Madali na yan. Pagkatapos nun, tapos na yung problema, salpak na lang yan. Iwasan mong magpapalu-palo kahit saan dyan, dahil baka makasira ka lang lalo, paggawa mo na lang. Okay, so medyo ginagabi na ako, kaya balik na lang ulit ako. Ayan, again, tingnan mo walang gewang. So kapag yan bumagsak, ang pinaka the best na gagawin dyan is lalagyan ng padding dito para gumitna siya. Okay. Yung padding na yon can either be, well, goma lang talaga, kasi siksikan mo ng goma para sumentro siya. Ayan na solusyon dyan. Well, ano yun, temporary fix yun, pero pansamantagal pwede na rin kasi hindi pa sira yung bearing at yung bushing lang etong, o yung damper na sira. Actually mas naunang masira to kaysa sa bearing. Okay, Dabar Gods, thank you. Pa-like naman, pa-share. Ang hirap gumawa ng nagbi-video. Sana makatulong sa inyo, sana makatulong din kahit pa paano sa akin. Thank you.